Ang galing talaga ng anak ko. Boksingero. Magaling yan anak. Huwag mong ipapaki. Hindi ko alam kung anong sumanib sa akin at binatukan ko si Tyler. Turuan ba naman si Noah ng mali? Anong tama? Hindi tama ang nananakit anak ha. Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang papaapekto sa mga sinasabi nila? Maging matatag ka lang. Opo mama. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. Ayan na naman ang linyahan niyang hindi na mauulit. Pero pinapatawag pa rin naman ako sa school. I'm going to... Tyler! Nagawi ang atensyon naming lahat sa babaeng naka-shades. Tumakbo ito papunta sa gawin namin. Nang makalapit na ito, mabilis nitong tinanggal ang salamin. Ikinawit ang braso sa leeg ni Tyler at hinalikan ang binata. Dahil sa gulat, napahawak ako sa dibdib ko. Pakiramdam ko, bigla yung kumirot. Nang lingunin ko si Terence at Noah, pareho itong nakatakip sa kanilang mga mata. Talia, you shouldn't do that. We're in front of kids. Bakit? Anong masama? Tsaka isa pa, hindi tayo Will you please go for now? Let's just talk later about that. Hindi ko na narinig ang pinag-uusapan nila dahil bahagyang lumayo ang dalawa. You need to go now, Noah and Terence. Baka malate na kayo. Magagalit na sa inyo si teacher. Who is she, mama? Bakit niya hinalikan si papa? Napakagat ako sa labi ko. Anong ipapaliwanag ko sa anak ko? Kahit ako nabigla rin. Noah, stop calling him papa. He's not your papa. And that was his girlfriend. Napapikit ako ng mariin sa naisip ko. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos ng mga salitang bibitawan ko. Masasaktan ang anak ko. Ngayon palang pakiramdam ko, isa lamang kaming nakikisingit sa oras niya. At hindi ko rin alam kung bakit niya ito ginagawa. Gusto niya lang magmalasakit, pero pakiramdam ko, masigit pa roon ang ipinakikita niya. Pero ngayon napatunayan ko na he is just only thinks about my son. Hindi ko alam pero masakit. This is the first time to feel this tightened against my chest. Yung pakiramdam na malalagutan ako ng hininga. I shouldn't feel this. Don't worry, your papa will fetch you. Pinagmasdan kong umalis ang anak ko kasama si Terence. I hope he won't break his promise to my son. Kahit para lang sa ikasasaya ng anak ko, mabilis akong pumara ng taxi. Hindi ko na inantay na matapos silang dalawa sa pag-uusap. What's the sense? Ayoko maging third wheel. O boss, bakit ganyan na naman ang mukha natin? Umagong umaga. Dapat nakangiti ka. Huwag mo sabihin na may nangyari masama. Wala, Josh. Naiinis lang ako sa mga taong sinungaling. Calm down, calm down. Inakbayan ako nito at bahagyang tinapik-tapik lang. Tumawa pa ito habang ginagawa yon. Get off your filthy hands on her. Napahinto sa pagtawa si Josh nang marinig ang banta na yon. Tila huminto sa ere ang kamay nito. Nalilisik ang mga mata ni Tyler habang papalapit sa amin. Teka, ano bang ginawa ko at mukhang galit na galit siya? Siya nga itong ang labo eh. Anong ginagawa mo rito, Tyler? Bahagya ko pa itong inirapan. Inalis ni Josh ang pagkakaakbay niya sa akin. And we are already getting the attention of some customer on my coffee shop. Why did you leave? You should wait for me. You made me worry so damn bad. Natulala ako nang hapitin ako nito at yakapin na mahigpit. Isiniksik nito ang mukha sa pagitan ng leeg ko. Ramdam ko ang bilis ng hininga nito na tumatama sa leeg ko. Hindi ko alam kung bakit niya ito ginagawa. I'm starting to get confused on his action. What's the score between us? Don't do that again. You scared me. Sorry for leaving you and Noah. I just don't get a chance to bid a goodbye to the both of you. It was really emergency. My relative needs me. But this time, I'm already back. Would you give me a chance to prove myself? Because I didn't have a chance to do that back then. Napakunot-noo ako habang pinagmamasdan siya. Naguguluhan ako. Is he serious? What if he will not accept me, especially Noah? I know he already proved himself. But as the time flies, people might change. I'm afraid, Tyler. Trust me. Just me, Misha. I can't promise that I won't hurt you. But I promise I'll never leave you. Mark my words. Nagawi ang tingin ko kay Kuya Kevin habang kumakain kami. Malakas kasi nitong ibinabahang kubyertos na hawak. Nagsalubong ang kilay ko. Ano naman kayong problema ng isang to? Maging si Mama at Noah, napahinto sa pagkain. What's wrong, Tito? Your mama is my problem. Look at her. Grabe kumakangiti. Mapupunit na ang labi niya, oh. Ano ba nangyayari at pati ang pagkain nginingitian mo? Para kang tanga. Napairap ako dahil sa sinabi ni Kuya. Pati ba naman pagngiti ko? Napapansin? At pinakikialaman?
Bakit kuya? Masama bang maging masaya? Hindi ko mapigilan ang ngiti ko at kusa itong sumilay sa labi ko. Pakiramdam ko, buong-buo ang araw ko. Mama, Tito was right. You look creepy. Maging si Mama, bahagyang natawa. Para ba akong baliw habang ngumingiti? Ano bang problema? Sa hindi ko mapigilan ang ngiti ko eh. Hayaan niyo na lang siya. Masaya lang ang mama mo. Sige na, ipagpatuloy mo na pagkain mo. Lola, sasama ka po ba sa amin ni Mama? Mamamasyal po kasi kami eh. Napahinto ako sa pagkain dahil sa tanong ni Noah. Pambihira. Saan ba kayo pupunta? At sino kasama niyo? Si Papa po. Napakagat ako sa labi ko dahil sa sobrang honest ng anak ko. Kahit hindi ko nakikita, ramdam na ramdam ko ang titig sa akin ni Mama at Kuya. Bakit ba kasi nabanggit pa yun ng anak ko? Ay, hindi pala po, Lola. Sikreto lang pala po namin yun. Napapikit ako ng mariin at tinignan nito. Tinakpan na nito ang sariling bibig para hindi matuloy ang pagsasalita. Grabe kadaldal talaga. Are you talking about Mr. Eleazar? My business partner, Noah? I'm not gonna speak now, Tito. So please stop throwing questions at me. He won't get an answer on me. Kita ko ang ngisi sa labi ni Kuya. Nabaling ang tingin nito sa akin. Nananan siya mga mata nila. Tila nag-oobserba. Magsasalita na sana ako pero narinig ko ang pagtunog ng cellphone ko na nasa ibabaw lamang ng mesa. At alam ko nakita ni Kuya ang caller. Oh, bakit po pinatay? Hindi naman importante, Kuya eh. Ito pa, Kuya, kain ka pa. Magmula nang malaman nila Kuya Kevin at Kuya Roofer na buntis ako, mas lalo silang naging protective sa akin. Kahit isang lalaki walang makalapit sa akin dahil lagi nila akong binabakuran. Pakiramdam ko tuloy noon, gusto nila akong tumandang dalaga. It was important, Mama. I saw it was Papa. Sinamaan ko ng tingin si Noah. Bakit wala sa lugar ang bibig niya? At bakit ngayon pa siya dumaldal ng dumaldal? Samantalang ayaw nito magsalita kapag nasa harap kami ng hapag. Pero ngayon, tila walang kasawaan ng anak niya sa pagsasalita. Ano na naman kaya nakain ito? Ngayon alam ko na kung bakit niya kinansel ang race car last night. May lakad pala kayong pamilya. Right, Noah? Yes, Tito. Papa said that... you're doing mind tricks on me, Tito, ha? Hindi na ako sasagot sa'yo. I don't know what's wrong with Kuya Kevin. Maganda naman ang relasyon nito kay Tyler. Honestly, they are business partner. Pero ayaw niyang lumapit ako kay Tyler. Palagi niya yung nire-remind sa akin. I don't know what's wrong with it. Misha, I already told you about him, right? So why do you still... Kevin, anak, hayaan mo ng kapatid mo, malaki na siya. Kaya walang alam yung kapatid niyo sa pakikipagrelasyon kasi lagi niyo siyang pinagsasabihan at pinagbabawalan ni Roofer. Masamang tinignan ni Mama si Kuya Kevin, but Kuya's expression was still there. Mama, cause I know that man. Masasaktan lang... Yun na nga ang point ko eh. Wala namang relasyon na perpekto. Ang masaktan ay normal lamang pagdating sa relasyon. Malaki na ang kapatid niyo. Kung sakali man masaktan siya at magkamali sa desisyon niya, hayaan niyo siya. Let her learn on her own mistake. Nakahinga ako ng maluwag pagkatapos namin kumain. Mabuti na lamang at hindi na nagmatigas pa si Kuya Kevin. Pero hindi pa rin ako nito tinigilan sa mga sermon niya. Mama, is Papa going to fetch us? Yes, anak. Kita ko ang kislap sa mata ng anak ko. So I can take away his happiness. Hindi ko kayang makita ang anak ko na nasasaktan. Magsasakripisyo ako para sa kaligayahan niya. Kaligayahan niya lang ba talaga o kaligayahan mo rin? Napakagat ako sa labi ko dahil sa naisip. Wala naman sigurong mali kung susubok ako magmahal. Alam kong bago pa ako rito, pero sisiguraduhin ko, this will work. Malaki pareho ang ngiti namin ni Noah nang makitang nakaparadang sasakyan ni Tyler. Nakasandal ito sa kotse at may malawak na ngiti sa labi. Magkahawak ang kamay naming dalawa ni Noah, pero agad itong bumitiw sa pagkakahawak sa akin upang salbungin ang papa niya at mahigpit itong niyakap. Papa! Kumabog ang dibdib ko habang pinagmamasdan silang dalawa. Iba talaga ang saya na nararamdaman mo kapag kumpleto ang isang pamilya. Lumaki akong walang ama. Tanging ang mga kuya ko lang ang nagtatanggol sa akin. Maging ina at ama sa amin si Mama at hindi niya kami pinabayaan. Nung una sabik na sabik ako sa pagmamahal ng isang ama. Pero habang tumatagal, nagbabago na ang pananaw ko. Kaya't hanggat maaari, kung kaya ko rin lang bigyan ng isang kumpleto at masayang pamilya si Noah, gagawin ko because he deserves it. Hey, I miss you. Paniguradong kasing pula na ng kamatis ang mukha ko. Lalo na't dumukwang pa ito para halikan ako sa labi. Kung kailan ako nagkaedad at nagkaanak, tsaka pa ako naglandi. Oops, wala ako nakita. Natawa kami pareho ni Tyler.
Nang sulyapan ko ang anak ko na nakatakip ang mata, bakit ko ba nakalimutan na may bata pala kaming kasama? Let's go! Pinagbuksan kami nito ng pinto sa passenger seat bago umikot pa upo sa driver seat. Nakakandong sa akin si Noah, pero nagpalipat ito sa backseat. Mama, big boy na po ako, so please stop worrying about me. Where are we going nga po pala, Papa? Napangiti ako sa sinabi ng anak ko. Akala mo mas matanda pa sa akin kung magsalita. Masyadong matured. Saan mo ba gusto? We will go to the place you wanna visit. Talaga? Kahit po sa Japan? Natawa kami ni Tyler dahil sa sinabi ni Noah. I can do that for you, my son. But for now, sa Pilipinas muna tayo, ha? Okay lang po, Papa. Parang may humaplos sa puso ko when I heard him say, my son. Kapag talaga pagmamasdan mo sila, para talaga silang mag-ama. They have the same color of eye. And some resemblances of physical features. Kahit tuloy ako naguguluhan na. Napadako ang tingin ko kay Tyler habang nagmamaneho. Napalipat naman ang tingin ko sa kamay namin magkasalikop. Huwag kang mag-alala, kaya ko mag-drive kahit isang kamay lang. I just wanna hold your hand. Hindi ko na ata kayang pigilan pang nararamdaman ko. Ramdam na ramdam ko that I am already falling to this man. Mahirap itanggi, mahirap pigilan. But can I trust him? Hindi ko alam kasi bago pa lang ako sa nararamdaman ko. Yes, I try to be attracted with a man, but I can say what I am feeling right now was really different from the others. I wasn't just attracted to him. What I feel right now is more than that. I was a little bit afraid on the consequences I need to face. Kuya Kevin was right. He knew the man's nature. Malaki ang chance na masasaktan ako, pero mas masasaktan ako kapag pinigilan ko to. I want to be with him. I want to free myself from fears. I want to try this relationship with him too. Binitiwan niya lang ang mga kamay ko nang bumaba kami ng kotse. Pinagbuksan niya kami ng pinto. But after he carried Noah, he held my hand again. Napangiti ako habang pinagmamasdan ng magkasalikop naming mga kamay. Naaagaw namin ang atensyon ng iba. Ikaw ba naman may kasamang gwapo katulad nila? We look like a happy family. Sana hindi na matapos to. It was a total bliss. Papa, grabe, ang laki po nito. Kahit ako hindi makapaniwala sa mall na pinuntahan namin. Pag-aari raw ito ng pamilya nila. Our status in life was really different. Hey, what's wrong? Wala naman. I like it here. Nakakamangha. I just realized that napakalayo pala ng agwat at he gives a serious look. Kung kaya't napahawak ako sa kamay nito na mahigpit. Hindi mo talaga maiwasang makaramdam ng insecurities. Just like what happened yesterday. The girl like me was not this type. At base pa sa mga naririnig, nababasa at napapanood ko for the past years, he dated model, artist, successful and single woman, countless times. Hindi katulad kong isang businesswoman who has a child with another man. So how could I not be insecure? I don't wear makeup. I'm not comfortable with dresses. I can't able to wear high heels. Dahil kapag ginawa ko yun, paniguradong matatapilok lang ako. Hey, Miss Beautiful, wake up! Stop being insecure and thinking about our status. It doesn't matter to me. Stop being jealous with the girls I date. They are already in the past. I was here beside you and our son, because you're the only one I like. I choose you over them. You don't need to adhere yourself with my standard, kasi sobra-sobra ka na. Just think only about us. You, me, and our son. After hearing his side, tila nabunutan ako ng tinik. He's right. I don't need to feel insecure and jealous to the girls he dated. I don't need to adhere and change myself just to be on his standards. I am so lucky to have him. He accepts me for being who I am, especially my son. Handa siyang akuin ng anak ko na para na rin sa kanya. Kahit sino siguro, mapapatingin sa amin dahil sa lakas ng tawanan ng dalawa na tila walang pakailam. Come on, Daddy, you're so weak. Napangiti ako habang pinagmamasdan sila. Nakakatuwa lang na kahit hindi niya kadugo ang anak ko, napakalapit nito kay Noah. Masaya ako dahil nakikita ko na sa tuwing kasama ng anak ko si Tyler. Alam kong tunay na saya ang nakikita ko sa mga mata niya. Nasa tabi lang ako nila, pinapanood silang maglaro ng basketball. Nasa time zone kasi kami. Kanina pa kami naririto pero walang kapaguran ng anak niya sa kalalaro. Noah, baby, tama na yan. Kanina ka pa naglalaro. Hindi ka ba nagugutom? Lumapit ako sa gawin nila. Pinunasan ng pawis si Noah sa likod. Hinihingal na ito dahil sa sunod-sunod na pagpasok nito ng bola. Para lamang matalo si Tyler. Mama, I'm alright. But if you're hungry, we can eat na po. Napangiti ako sa sinabi ni Noah. He was really sweet to me.
And to my mama, he is our little angel. Ako, hindi mo ba pupunasan ang pawis ko? Nagawi ang tingin namin ni Noah sa nakabusahot na si Tyler. Seriously, in front of my kid? Hindi ko ba alam kung anong sumanib sa lalaking ito at lumapit ako sa gawi nito at dinampian ng dahan-dahan ang pawis nito sa noo. He was so hot. Thank you, sweetheart. Napanganga ko ng bigla na itong kilos. Hindi ako makapaniwala. He just kissed me in front of the crowd. Kahit sandali lang yun, ramdam na ramdam ko ang intensidad. Nadala nito sa akin. It made my knees tremble. Let's go na, anak. Your mama is hungry already. Let's eat. We need to gain more energy. Marami pa tayong pupuntahan at gagawin. Hey, sweetheart, come on. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Bahagya ko pang naamoy ang panyo na hawak ko. Dumikit kasi ang pabango nito roon. Nakaka-addict. Ang sarap amoy-amoyin. You love my scent, ha? Hindi, no. Ang baho nga eh. I heard him chuckle. Hindi naman po mabaho si Papa, Mama. Napairap ako sa ere nang makitang bahagyang pag-amoy-amoy ng anak ko sa leeg ni Tyler. Bakit pa pakiramdam ko naiinggit ako? Parang gusto ko rin na amuyin ito roon. Oh, shut up, Misha. Ang halay mo. Papa, sa Jollibee na lang po tayo. Okay, my son. Your wish is my command.